Yung mga problema, kaliwat kanan ho yan. Hindi ang governance talaga palaging may sakit ho yan. Hindi pwede palaging healthy yan pagka may sakit, dapat inaayos naman. At pagka dapat kumpunihin, kinakailangan sa ikabubuti, hindi po iskasasama. Di ba? Dapat ganun lang. Sabi ko nga, hindi mo na kailangan pan lumayo. Pinag-uusapan nila yung Bambang sa Tarlac kasi nga may mga issue din ho doon. Pero dito pala sa Metro Manila, meron ding malalaking issue na hindi ho alam ng marami. Ang sa atin lang naman, magtatanong lang tayo para malinis ang lahat at maliwanagan po ang lahat. Sa ilang mga isyong nandyan pala, nasa tabi lang natin pero hindi ko nabibigyan ng pansin. Meron po tayong mga kasama, ito yung may kaugnayan po sa ilang issue ng korupsyon sa Maynila. LGU ng Maynila medyo pag-uusapan ho natin ngayon. Meron po tayong dalawang kasama rin tawagin ko na lang ma'am and sir. Pwede bang malaman talaga bang yung isyong korupsyon talagang kakabit na yan pag may pag may politika at may gobyerno kasama na yan pero hindi kinakailangan na mamahay, dapat yan bisita lang, hindi mo dapat yan pinatutuloy na matagal. Meron ba talagang problema ng korupsyon sa Maynila po? Teka, yan, sige. Unang-una po, magandang hapon po Kahiro at sa lahat po ng mga nanonood. Kung ang pag-uusapan po natin ay korupsyon, ay medyo malala po ang nangyayari sa lungsod ng Maynila mula pa po nung 3 years ago nung pong umupo si Isko Moreno na nagbebenta po ng mga property ng lungsod ng Maynila, patrimonial property po ito, na sa katunayan po dahil po sa mga pangyayaring ito yung mga tao po gusto nang mag-retire o mag-resign gawa nga po ng nauubos na po ang titulo ng mga ari-arian ng lungsod po ng Maynila. Sabi dyan, yung bentahan ng Harrison Plaza, yung CCM Building sa Mescolta, yung Divisoria, yung Paco Market, mukhang dikit-dikit na bentahan yan ano ba meron? Yun nga po, kami rin pong mga kawani ay nagtataka at ang tangi lang po nilang kayang sabihin ay dahil daw po sa pandemic. Pero alam po natin na ang pandemic ay tumama sa buong mundo. Ibig po sabihin, hindi lang po ang lungsod ng Maynila ang apektado na kagaya ng gusto nilang palabasin. Yun ay dinadahilan nila dahil sa pandemic? Opo, yun po ang dinadahilan kesyo. Dahil na po sa pandemic, ginamit ang pondo, samantalang umutang din po ng 15 bilyon ang lungsod ng Maynila maliban po sa pagbebenta. So lahat po ba yun ay ipinakain sa Manileño? Hindi naman po steak ang kinain namin. Okay, itong bentahan na nangyari, yung Harrison Plaza, CCM Building, yung Divisoria, Paco Market, ano ito? Pag-aari ba ito ng Maynila? Gobyerno ito? Opo. Paano na? Nasaan na ngayon to? Sinong bumili? Mga private. Makasingit na nga po. Sige po, ma'am. Kasi po, yung pong Universidad de Manila na ang nangangasiwa po ay City Hall, ito po ay isang TESDA dati na pinakikinabangan po ng mga taga Maynila, lalong-lalo na po yung mga kapuspalad na walang pampaaral sa kanilang mga anak. Ngayon, makikita mo po dun sa tulay ng Loton na ang nakalagay na po ay Dr. Henry C. Ang nakalagay dun sa building. Ito pa po, bilang po isang kawani ng gobyerno, alam na po ng buong Maynila at lungsod ng Maynila ang ginagawa po ni Hani Lacuna, ni Dr. Pangan, na ang mga hospital po ay sira-sira, walang gamot, walang mga supplies na ginagamit, walang gamot, walang yung mga panghalo sa laboratorio. Wala din po yan. Kaya pag pupunta ka, ang sasabihin sa'yo, pumunta ka na lang po dun sa private o kaya ipapasa ka na lang po namin doon sa PGH kasi po wala pong gamot na panghalo para sa inyong laboratorio. Ito pa po ang masaklap. Nung mga nakaraang buwan po, ay ibinenta na din daw po ni Hani Lacuna ang lumang ospital ng Maynila. Napakasakit po kasi po kami taga Maynila at
unang-una po, kami po ay kawani ng lungsod ng Maynila. Binenta na yung ospital ng Maynila. Sana yung mga, paano na yung mga, doon, residente ng Maynila, anong gagamitin? Yun nga po, masundan ko rin lang po ang kanyang sinasabi. Despite po ng sangkaterbang bentahan na nangyayari, ay hindi po nabibigay ng maayos ang sweldo ng empleyado. Delayed po ang mga job order employees ay hindi po sumusweldo ng ilang buwan. Bakit gano'n? Sangkater ba ang bentahan? Bakit hindi maibigay yung mga benefits na dapat ng mga tanggapin ng mga retirees at yung mga iba pang dapat tumanggap? Bakit gano'n? Yun nga po sir, doon po lumalabas ang korupsyon. Ang tanong po ay nasaan po ang pera ng Maynila? Ang mga magre-retiro po at mga nagretiro na, nakapila po ang papeles, mga senior na po sila, hindi pa po sila nababayaran. Despite of that po, ang kanila pong benepisyo na senior pension, hindi rin po natatanggap sa oras. Marami na ho bang mga nagretiro dyan sa Maynila na hanggang ngayon wala pa rin natatanggap? Marami po, pila-pila po. Ang nadahilan po ay wala daw pong budget. Yun po ang aking pangamba dahil malapit na rin ho ako magretiro na masama po ako sa pila na yan. Paano naman po ang aking kalusugan? Hindi ko rin po natatanggap sa takdang oras ang mga benepisyo ng isang senior. Mabanggit ko lamang. Sige po. Mabanggit ko lamang tungkol sa kalusugan. Parang paano na po yung lahat ng kawani ng gobyerno kung lahat ng mga gagamitin sa katawan ng pasyente ay magbabayad din sa labas at sa mga private na laboratorio, private na hospital. Paano na po? Anong benepisyo ang makakamit ng mga kawani ng gobyerno kung gano'n ang mangyayari? Saan na po kami magpapa-check up? Saan na po kami pupunta kung ang aming mga pamilya, kamag-anak ay magkasakit? Paano ang aming panggastos? Na yung mga sa pangkalusugan, parang marami rin po, buong kawani ng lungsod ng Maynila, inirereklamo din po yung naririnig ko sa radyo na health emergency allowance ng mga health worker. Ba't wala din ho yun? Ano po yan? Parang kulang daw po yung mga natanggap nila. Okay, Nasaan po may tanong ko lang po, gaano po ba kalaki ang kawani ng empleyado ng Maynila? Marami ba? Kung sa buong LGU po, more or less nasa mga 30,000 po mahigit ang total. Opo. And ang kagaya nga po ng tanong nyo kanina, ang sabi nyo po, despite ng kaliwat ka ng bentahan, sinasabi nilang walang budget, napaka-questionable rin po sa amin sapagkat kung titingnan niyo po ang buong Maynila, daig niya pa po ang parking lot ng SM. Ganun? Opo, malaya po kayong makakapag-check sa Maynila kung nagsasabi po ako ng totoo o hindi. Sa mismo pong tanggapan ng Mayora, Hani Lacuna na Manila City Hall, marami pong nakalagay na no parking at towing zone, pero pinapaparadahan pa rin po. Siyempre po, lahat ng yan ay milyon ng collection sa isang araw. So dapat po, kasama ng pinagbentahan at ng pinag-utangan na 15 billion, dapat po napakarami pong pera. Pero bakit po parating walang budget? Maisingit ko lamang din po, tungkol po dun sa mga nag-retired na, kanina nabanggit, mga nagretiro na. Yung pong mga item na iyon, nasan po? Wala naman pong mga tao. Pero may mga sumusweldo po. Opo, pero patuloy po Patuloy po ang sweldo. Saan po napupunta yung mga sweldo ng taong nag-retired, ng taong nag-resign? Opo. Yung mga bakanteng wala ba kayong konseho? Ano ang sabi ng konseho rito? Kung atin pong matatandaan, nang manalo po si Hani Lacuna sa lungsod ng Maynila, tangay-tangay niya po ang konseho mula unang distrito hanggang ika-6 na distrito. Sa makatuwid po, lahat po ito ay kanyang kakampi. So, sino po ang kakalaban sa kanya? Kung magbibigay po siya ng order na ganon, I'm sure, makikinabang din po sila kahit papaano sa mangyayaring ito. So ang dating niya, kung kampi lahat yan, parang yung check and balance na wala na.
Ganun na nga po, wala pong audit trail ang tawag doon. Kaya gaya po nung time ni Isko Moreno, kung matatandaan po natin, si Hani Lacuna po ang presiding officer ng City Council dahil siya po ang Nag-approve. at siya po ang vice mayor nung panahon na yon. Kaya alam niya po kung paano po imamanipula ang mga bagay na yan hanggang sa po siya na ang upo bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Nako, sa mga nakikinig sa atin, siguro yung laki ng problema doon sa parte ng Bamban, ano? Nakilam ang Senado, ang Kongreso, nakilam, tinanong na rin sila, sinuspindi mga dapat suspindihin. Hindi kaya maulit itong mga pangyayaring yan dito naman sa Metro Manila. Dapat siguro masilip din ito. Hindi lang issue ng pogo. Diba? Kung merong ganyang klase ng concern at takot lang magsalita ang tao kasi nga baka may hindi magandang mangyari sa kanya Totoo po. o maipit yung kanyang mga benepisyo, posibleng ganun eh. Opo. Ano ba to? May plano ba ang hanay ng mga nandyan sa Maynila, sa LGU na biktima ng ganyang pangyayari na idulog ito sa mga kinaukulan? Sana nga po mangyari po yung pagdulog na yan. At sana nga po, sa mga nakikinig po, buong mundo po ito, sana po ay mapakinggan ni Pangulong Bongbong Marcos, Bongbong na Marcos, opo. ma-audit po ang At buong Maynila. maimbestigahan po itong At bagay na ito. maimbestigahan po. Lalong-lalo na po yung mga item na nakatago tapos sumusweldo. Ay ano po yun? Kaluluwa na lamang yung mga sumusweldo. At nananawagan din po ako sa aking kapwa kawani ng lungsod ng Maynila. Kung kayo po ay hindi maninindigan, wala pong mangyayari sa atin. Ang alam po natin na ating sinasabi ay pawang katotohanan lamang. Alam po natin yan. Lahat po tayo ay natatakot. Pero kung tayo po ay magpapatalo sa takot, lalo pong walang mangyayari sa ating pinaglalaban. Ibig po bang sabihin yung mga nag-retire na, naging kabahagi ng gobyerno yan, nagserbisyo yan, Opo. may mga posisyon yan at may mga item yan, di ba? Opo. Mga regular yan. Opo. Kung nagawa yan sa mga taong regular, what mo do sa mga JO lamang JO. at sa mga kontraktual? Nangyayari din ba sa kanila yun? Kahiro, ito po dapat din malaman. Yung pong mga, kaya nga po, ang style po ni Hani Lacuna, ang ina-appoint po niya ng mga department head, yung mga hindi po qualified o pasado rin sa mga qualification standards na nadidinig namin bilang kawani ng lungsod ng Maynila na pinagsisilip ng civil service kasi hindi daw qualified, bakit ina-appoint. Nung unang araw niya sa City Hall, aba ay nasilip po yung yung kanyang mga cabinet member na bakit walang master's degree, bakit walang civil service. Siyempre po, ang paiirali ni Hani Lacuna diyan, pera-pera at yung kaya niyang imanipula yung tao at imanipula yung departamento ng lungsod ng Maynila. So, ibig kong sabihin dito sa mga ilang napag-usapan ngayon, nananawagan kayo sa national government kay Pangulong Bongbong Marcos na sana matuldukan ito sa pamamagitan ng isang audit. Opo. Dapat ba ganun na mangyari? Dapat po talaga. Dapat po, yan po ang panawagan ng lahat ng kawani. Subalit, natatakot lamang pong lumantad sapagkat kilala po sila na numero uno pong mga benggador na hindi po nila kayang tumanggap ng anumang pagsilip sa kanilang ginagawa. Na ito po ay kanilang kukunin personally against po sa mga tao. Nabanggit nyo, Bengador. Ibig bang sabihin may mga naging biktima na talaga na pagiging Bengador nila? Meron bang mga nasaktan na kalooban doon sa mga Hindi empleyado lang roon? po nasaktan. Tinanggalan Tama po po. ng item. Uy, Kahiro, hindi lang po, kung sasabihin niyo po kung meron, marami na po ang nabiktima ng lagim na ito. Kaya po, ang nagkalat po sila ng takot sa puso ng bawat kawani. Kaya wala pong naglalakas ng loob na lumutang at sabihin ang kanilang mga ginagawa. okay. At Kahiro, isa pa po. Naririnig po namin bilang isang kawani ng lungsod ng Maynila. Sana po marinig ng PhilHealth Office, meron po bang tax ang PhilHealth?
na pinamamahagi sa health sector. Ganun. Okay. Medyo kapos na po tayo ng oras, ano. Siguro na lang lagumin natin 'to, no. Ano ho ang panawagan ninyo? Siguro hindi na local government ang tatawagan niyo ng pansin, baka national government na, no. Tama po kami. Since dumating kayo dito, ito po ay istasyon po ng gobyerno. Ito yung Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas. Naniniwala tayong nakikinig at nakatutok ang makinaukulan, ang palasyo nandyan, ang PCO nakikinig sila. Para sa aksyon na dapat kinakailangan, nasa inyo po ang panawagan na gusto nyo makarating. Uulitin ko po ang taos-puso ko pong pasasalamat sa inyo pong programa nang sa ganun po ay naparating po namin ang aming hinanaing at kagaya po na sabi nyo, kukunin na po namin ng oportunidad na humingi ng tulong sa ating mahal na Presidente, Bongbong Marcos, na buo po ang pagtitiwala namin sa kanyang kakayahan na siya po ang susi sa problema pong ito. Sige po, ma'am. Kahiro, bago po ako magpasalamat at magpaalam ng tuluyan, ako po ay nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na aking ibinoto po, na sana po bigyan niya ng pansin ang lungsod ng Maynila. Kasi po, hindi na po basta-basta yung problema. Ito po Malala na ay po. parang isang kanser na. Na mahirap na pong masolusyonan, na siya na lamang po at sa isang salita lamang po niya ay pwede pong mangyari ang investigasyon, ang lahat ng pwedeng mangyari na linisin, isaayos, ituwid lahat ng mali at lahat ng mga nangyayaring hindi maganda. Ang katiwalian po. Ang lahat ng katiwalian, korupsyon, siya lamang po, wala na pong iba dito sa Pilipinas. Kahiro, maraming salamat po. At Maraming binigyan mo salamat po kami muli. ng oportunidad upang mapakinggan po ng buong mundo, hindi lang po ng lungsod ng Maynila, ang mga hinaing ng mga Manilenyo. Maraming Salamat din po at magandang sa hapon. tiwala at pagpunta niyo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo ng Bayan. Himpilan po ito ng gobyerno. Ibig sabihin, taxpayers money po ito. Kaya dapat lang talagang makarating, dapat makarating sa kinaukulan at ma-action na naman yung mga dapat na matutunan at ma-action po ng pansin. Mga bagay na mukhang simple lang. 738 AM. Ayan po yung napahinggan ho ninyong pinaabot sa atin din. Siguro naman nakikinig po ang Maynila, nakikinig din ang lahat ng LGU. Baka may ganyan din kayong kamukha ng problema. Walang masamang halukayin at alamin din ho ninyo. Di ba? Kasi nga sa bagong Pilipinas, pinipilit po ng kasalukuyang administrasyon na mabago natin yung lahat Dapat hindi ho tayo watak-watak, dapat nagkakaisa na po tayo. Iisang lahi natin, pare-pare tayong Pilipino wag na tayong masyadong tumutok sa issue ng politics, di ba? Talagang ganyan Kuminsan nasasamantala tayo Pero kung talagang magkakaroon ng pagkakaisa para sa isang bagong Pilipinas, hindi naman ho imposible yon. Lalo na't nakikita naman natin na may mga pag-usad, may mga pagbabago na ginagawa po ang kasalukuyang administrasyon.